May pangalan na ang mga eksperto sa isang posibleng mental illness na dulot umano ng labis na pagkalulong. Hindi sa alak o sa bawal na gamot, kundi sa artificial intelligence o AI. Ang tanong, paano ito magagamot? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Artificial intelligence o AI psychosis. Yan ang tawag sa isang posibleng bagong health condition na pag hindi natugunan, posibleng mauwi raw sa pagkasawi. Tulad umano ng nangyari sa isang 14 anyos na lalaki sa Amerika na na-inlove sa isang AI na ginaya ang identity ng sikat na karakter na si Daenerys Targaryen ng Game of Thrones. Nakikipag-communicate sila sa AI, asking advice, interacting with AI. So, nagiging extremely, engrossed na sila na medyo, parang nadi-diminish yung sense of reality in terms of pag-interact niya with AI. Isa pang viral na kaso, 76 anyos na lalaki sa New Jersey na makikipagkita sana sa kanyang AI girlfriend na naaksidente sa isang parking lot. So, it can be borderline psychosis na rin kasi parang may feelings, may belief siya as if the AI is a human being. Dito naman sa isa pang kaso, AI na ang ginawang doktor. There was a recent situation. There's this guy, ang in-advise kasi ng doctor ay decrease salt intake. So nangyari, ginamit niya yung AI o yung ChatGPT nga. Ang sinabi ng ChatGPT ay instead of sodium, use sodium bromide. The problem is sodium bromide is a poison. It's toxic. So, ang pina-point out ng news ay no human doctor will ever advise that. Kaya sabi ni Doc, gaya ng ipinapayo niya sa kahit sinong pasyente, anumang sobra ay siguradong makasasama. Learn from outside yung AI. Build yung skills muna natin. Practice yung critical thinking muna natin. To take caution in something new and at the same time, take care of ourselves pa rin. Napaka-convenient talaga sa AI, pero gaya sa ibang mga bagay, importante pa rin dito na laging merong reality check. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang tungkol sa AI psychosis kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, dito ba sa Pilipinas, meron na raw bang mga confirmed o posibleng kaso ng AI psychosis? Gaano ka posible na makaranas din ito ang mga Pilipino? Ma'am, unahin ko lang yung AI psychosis. Actually, hindi pa talaga siya talagang official diagnosis. So, kumbaga, paliwanag ni Doc, itong AI psychosis, ito ay observation lamang ng nasa mental health community na mapapansin nga nila sa mga pasyente na talagang extremely dependent na sa AI. So, sabi ni Doc, yes, hindi malabo na mangyari yan, lalo na sa hinaharap dahil, syempre, nagbabago ang panahon, di ba? Lahat tayo may mga mobile phones at easy access talaga sa paggamit ng AI. Yeda, ano raw ba ang sintomas ng tinatawag nilang AI psychosis? Yes. Unahin natin, Pops J. Gaano kakahumaling? Oo, paano ganyan masusukat talaga. yan? So, unang-una, Pops J, unahin mo natin psychosis. Siyempre, magkakaroon ka ng hallucinations, delusions, at siyempre, wala ka ng, di mo na alam kung ano yung totoo sa hindi. So, with AI psychosis, ganun din, Pops J, mas pinapaniwalaan mo na yung AI kesa sa totoong tao o eksperto. Pangalawa, nagkakaroon ka na ng attachment, mapa-emotional o romantic man, tulad nung nabanggit natin sa balita, di ba? Nagkaroon pa ng feelings talaga sa AI. At pangatlo, ayun na nga hindi mo na alam, Pops J, losing touch with reality talaga kasi hindi mo na alam kung ano yung totoo sa hindi. Meron bang tinukoy na age group, Yeda, o mga katangian ng mga taong posibleng magkaroon ng itong AI psychosis? Pops J, ito naman walang pinipiling edad kasi even yung mga examples na nabanggit natin, meron dyan 76 years old, merong 14 years old. So ito walang pinipiling edad as long as talagang naging dependent ka talaga sa AI. So kumbaga parang ikaw mismo, sarili mo, lumayo ka na sa realidad sa toong mundo at doon ka na sa virtual world, kumbaga. Yeda, iba-iba ang klase ng AI. Meron bang mga specific AI technologies na natukoy na pinaka-notorious sa pagdudulot ng psychosis na ito?
Actually, ay unang sa nabanggit natin examples, ayan, nabanggit nga ni Doc, ChatGPT. So, napakadali niyan, Pops J, phone, laptop, o pwedeng ma-access yan. Pangalawa, yung tinatawag ng character AI. Yun nga, yun doon sa bata, kung saan gumawa siya ng mismong character at na-fall siya doon, nagkaroon sila ng relationship. So, Parang ayan, mala mga yan. pelikula, no? Yes, Pops Ray. Kasi ang sabi nga ni Doc, mas lumalapit sila kasi sa AI kasi feeling nila takot silang ma-judge ng ibang tao. So tingin nila hindi sila i-judge kapag ka AI yung ginagamit nila. Nako, Yeda, ano ang lunas sa ngayon sa mga natutukoy na may AI psychosis? Actually, unang-una, kinakailangan talagang tingnan, i-monitor yung sarili. Pangalawa, syempre, lumapit talaga sa mga eksperto. At Papsi, wag na gumamit. Sa mga totoong tao. Yes, totoong tao. Wag na magtanong sa AI dahil ang sabi nga ni Doc, yung AI ay yung information, lahat naman yan galing lang sa internet. So baka mamaya, imbis na mapabuti ka, mapasama ka pa. So kaya talagang mas mainam kung lumapit tayo sa totoong doktor para tayo ay mapayuhan at mabigyan ng nararapat na mga gamot. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.